Okay, kumusta ka ngayon? May pag-uusapan tayong medyo interesting na idea. Sige, ano yan? Mula ito sa aklat na The Journey of Redemption ni Chris R. Villasis. Okay. At ito yung tanong na tumatak sa akin. Paano kung yung mga maliliit nating desisyon, yung alos di mo na nga napapansin araw-araw? Yung mga ordinaryong bagay lang. Oo, yun nga. Yung tinatawag niyang micro-decisions. Paano kung yun pala yung mas may bigat sa paghubog ng ating faith journey? Kesa sa mga malalaking one-time decisions, kanon. Exactly. So, ang mission natin ngayon, parang himayin natin tong konsepto ng micro-decisions. Tingnan natin kung paano nito pwedeng mabago yung tingin mo sa spiritual growth mo. Interesting. Game. Sige, so ano ba talaga tong micro-decisions? Kasi baka isipin ng iba, ano to parang malalaking sakripisyo. Hindi siguro, base sa pagkakaintindi ko dun sa idea, Sige, ano yun? hindi siya yung mga, alam mo na, hero moments. Mas siya, yung mga simpleng kilos. Tulad ng simpleng pagpapakita lang ng interes. O kaya pagtatanong kahit may duda ka pa. Kahit yung pakinggan lang sa sermon, kahit di ka pa 100% convinced. Oo. Yun mismo. O yung pagiging bukas lang. Yung possibility na, baka nga may Diyos. Maliliit na bagay. Ang ganda ng quote sa aklat, parang ang kaluluwa daw hindi nababago sa pasabog, kundi sa mga kislap. Tama. Fireworks versus flickers. Oo. Na parang taliwas doon sa iniisip natin madalas na ang faith, isang malaking yes or no, tapos okay na. Oo nga At dito pumapasok yung kahalagahan ng pananaw na to, di ba? Bakit? Anong point dyan? Kasi, binibigyang diin nito na ang spiritual transformation, yung kaligtasan, hindi lang isang isolated event. Hindi lang isang punto sa oras. Exactly. Isa siyang, proseso, isang paglalakbay, tuloy-tuloy siya. Parang yung mga characters sa Bible. Oo, saktong-sakto. Tingnan mo si Abraham o kaya si Peter. Di naman sila naging perfecto overnight. Marami rin silang maliit na steps, pati missteps. Tama. Dumaan sila sa maraming micro-decisions, may pag-aalinlangan, may pagsunod, may pagkakamali. Pero bawat isa, parte ng growth nila. At sinasalubong daw sila ng Diyos sa gitna mismo ng proseso nila. Yun ang sinasabi ng aklat, na God meets people in their process, hindi lang sa dulo. Magandang point yan sa proseso. Pero, alam mo, baka may mag-isip, naku parang ang bagal naman yan. Possible. O kaya parang excuse lang yan para sa mabagal na paglago. Lalo na kung, let's say, may inaakay ka. Paano sinasagot yan? Mahalagang tanong yan. Ang tingin ko sa sagot ng aklat dyan, hindi siya excuse Hindi. Hindi, kundi pagkilala lang sa realidad. Sa realidad ng puso ng tao. At saka sa kung paano kumikilos ang Diyos na madalas hindi nagmamadali. So ang focus lumilipat. Oo, imbes na pressure na kailan yung resulta, ilan na. Ang nagiging focus, yung faithfulness mo sa bawat maliit na hakbang. Presence over pressure. Patience over immediate results. Parang ganun nga. Mas mahalaga daw yung presensya mo at pasyensya mo kesa yung pilitin mo yung mabilisang conversion. Okay, gets ko yon. Tapos, para mas makita natin tong proseso, may binigay na framework yung aklat, diba? Yung micro-decision matrix. Oo, yung parang roadmap. Galing pa sa farming yung analogy. Tama. Yung 4 na stages, una yung paglilinang o paghahanda, cultivating. Paghahanda ng lupa, kumbaga, puso, building trust. Ano yung micro-decision dito? Siguro yung pag-amin lang na, uy, may tanong ako. O kaya yung pagiging vulnerable. Pwede. Tapos, paghanda na yung lupa, susunod yung pagtatanim, planting. Ito na yung pag-share ng gospel, pero sa tamang paraan siguro. Oo, sa angkop na paraan. Ang micro-decision dito, baka yung simpleng pagpayag mo lang na, sige, basahan mo ko ng verse. O kaya, sige, pwede mo kong ipag-pray. Hindi pa yung major commitment. Hindi pa. Pagbukas lang ng pinto, kahit konti lang, parang ganon. Okay. Tapos, pangatlo, Pag-ani, harvesting. ito na yung invitation. Pag-imbita sa isang mas malinaw na desisyon. Dito na papasok yung pagsabi ng oo kay Jesus.
O yung repentance. Oo, yun na yung mga micro-decisions for this stage. At yung pang-apat, syempre, pagpaparami, multiplying. Pag-train na sa iba para gawin din to. Tama. Ang micro-decision dito, siguro yung pag-step up mo para mag-lead ng small group o mag-mentor ng isa. Ganda ng flow, no? Hindi lang one step, kundi cycle talaga siya. Oo, cycle siya. At yung matrix na yan, pati yung nabanggit din yata yung modified ankle scale. Oo. Parang spiritual map yun, di ba? Mula negative hanggang positive. Parang ganun nga. Pinapakita lang kung nasan ka sa journey mo. Ang punto lang ng mga tools na to Ano yun? ay binabago nila yung panukat natin ng success, yung metrics natin. Imbes na bilang lang ng converts. Oo. Mas nakikita natin yung value ng bawat maliit na pag-usad, bawat kislap, bawat tahimik na oo. Importante pala yon sa mata ng Diyos. Nakakabawas ng pressure, no? Sa sarili mo, pati sa pakikitungo mo sa iba. Sobra. Mas nagiging patient ka, mas present. Oo nga. So, kung ibuod natin yung napulot natin dito sa aklat, siguro ang pinaka-takeaway ay huwag nating maliitin yung mga ordinaryong pagpili natin. Yung mga pang-araw-araw lang. Oo. Kasi madalas, yung tulay, yung malalim na pagbabago, hindi pala galing sa isang malaking event lang. Kundi sa patong-patong na maliliit na desisyon, mga tapat na micro-steps. Tama. Medyo laban to sa kultura natin ngayon na laging big moments ang hanap, no? Oo, very countercultural. Kaya siguro bilang pangwakas na hamon sa yon na nakikinig. Ano kaya yon? Iwan namin itong tanong, hango sa diwa ng aklat. Paano kung yung pinakamaliit na desisyon mo ngayon, Yung simpleng-simple lang. oo, yung isang maliit na kilos ng paglapit mo, o isang tanong na binitawan mo, o isang minuto lang na nakinig ka talaga, Paano kung yun pala yung magiging ano? yun pala yung magiging binhe. Ang simula ng pinakamalaki mong transformation bukas. Wow! Malalim yun. 'Di ba? Kaya sana pagnilayan mo yung mga tahimik na oo sa buhay mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig hanggang sa susunod.